vlog, samahan niyo ako mag-empake ng carry-on namin ni Kavi. Ang dadalhin namin, etong medyo malaking bag na to, tsaka etong maliit lang na bag. Kung manggagaling kang Manila na ang sasakyan mo AirAsia or Cebu Pacific na international flight, meron kang 7 kilos baggage allowance, pwede ka ring magdala ng 2 bag. Katulad ng gagamitin namin ni Kavi, isang medyo malaking bag, tsaka isang maliit na bag. Dapat ang total ng dalawang to, 7 kilos. Umpisahan natin dito sa maliit na bag ko. Nandito lahat ng importanteng gamit namin. Ayan, nakaayos na siya. Nandito yung passports namin. Kasama ng passport namin dito, hotel voucher sa Traveloka ako nag-book. Ang gawin nyo pag magbubook kayo ng hotel, mag-canvas muna. Tignan nyo sa Agoda, sa Trivago, tsaka sa Traveloka, tsaka sa iba pang mga booking sites. Tapos i-compare nyo doon kung ano yung pinakamura. Next, travel itinerary, sa AirAsia kami. Hong Kong Disneyland voucher. Para sa mga sightseeing o kaya mga tours, yung mga ticket na ganon, try nyo i-check muna sa Klook tsaka sa KKday. Mas makakamura kasi kayo doon kasi yung magwo-walk-in kayo, kunwari dito sa Disneyland. Pag nag-walk-in ka, 4,000 plus yung ticket. Pero kapag nag-book ka via Klook, 3,700 siya. Sa KKday naman, 3,405. Kaya yun, sa KKday yung pinili ko. Bago rin kayo mag-book, i-compare nyo yung mga prices sa KKday, tsaka sa Klook, tsaka kung nagbibigay ba sila ng mga promo codes. Bago ako mag-book nito, si Klook may promo code siyang 380 pesos. Kaya lang nung inano ko, mas mura pa din eh. Mas mura pa din sa KKday. 2 wallet or coin purse yung dala ko. Dito ko ilalagay yung mga Hong Kong dollars namin. Dito naman yung peso, syempre papunta tsaka pabalik. Kailangan namin yun. Second time na namin mag-Hong Kong ngayon. Mas maganda talaga kung US dollars yung dadalhin mo kung magpapapalit ka na beforehand dito. Kasi mas mataas talaga yung palitan doon. Syempre sa airport, kung magpapapalit kayo, konti lang. Marami namang palitan doon sa pinaka-city. Sa Tsim Sha Tsui kami magsistay. Sa Chungking Mansions, doon maraming palitan. Tsaka mas magaganda yung rates nila. Dito na tayo sa carry-on namin ni Kavi. 90% ng laman nito kay Kavi talaga. Maganda tong baby bag na nabili namin. Sa Shopee lang to. Para siyang yung mga anelo na style. Pero mura lang to. 1,000 lang ata. Pag binuksan mo yung labas, yung zipper sa labas, yan, meron siyang 2 compartment na lalagyan ng bote. Wala tong tubig, bote lang siya. Doon na lang kami bibili ng tubig after security check. Meron din ako ditong lollipop niya, tsaka Kinder Egg, Kinder Surprise, tsaka 2 diaper. Hindi na talaga siya nagda-diaper, kaya lang kasi syempre baka mahirapan siyang pigilin yung ihi niya, tsaka baka malamig doon or malamig sa airplane. Tong bag na to, meron siyang 2 side pockets. Ang nakalagay sa una, tissue, pocket tissue, tsaka sanitizer. Sa Hong Kong, parang pansin ko, hindi sila mahilig magbigay ng tissue. Tapos pag hihingi ka, parang medyo masungit sila. Pero may nabasa ako, parang ganun lang daw sila talaga. Yung parang iisipin natin mga Pinoy, parang ang rude naman ito, ang sungit, ganun. Pero sila, normal lang nila yon. Kaya wag natin i-take personally. Pero nung unang punta namin doon, parang napapatingin na lang ako kay Bray. Yung para bang, ang sungit naman nila. Totoo, seryoso, medyo masungit sila. Medyo hindi sila approachable. Pero syempre, may ilan-ilan din naman na mabait, tsaka nakakaintindi ng English. Pero yun nga, kung masusungitan kayo or kung medyo hindi okay yung response nila sa'yo, huwag mong i-take personally. Ganun lang talaga sila. Parang normal na nila yon, normal na sa kanila yon. Next naman, sa kabilang side pocket, wet wipes. Sa likod nito, meron siyang zipper. Pwede ka ring maglagay ng mga important documents mo. Dito na tayo sa loob. Tignan nyo naman, sobrang daing yung compartments, 'di ba? Ang ilalagay ko dito sa bag namin ni Kavi, sealed niya, nilagay ko na sa ziplock kasi wala nang sealed to eh. Para kahit na medyo mabuka siya, hindi siya tatapon. May dala din akong vitamins niya, tsaka tempra or paracetamol, tsaka thermometer. Para sa amin naman ni Bri, may vitamins din akong dala. Enervon yung dinala ko. Meron akong dalang Biogesic, Betadine, tsaka plaster o yung Band-Aid. Tsaka wag na wag yung kakalimutan, Loperamide o kahit na anong brand, Diatabs yung dinala ko.
Para kay Kavi din lahat tong pamahid na to. Vicks Baby Rub, Lucas Papaw, tsaka off. Itong Lucas Papaw, sobrang useful to kapag may insect bites o kaya may bootleg or pamumula or rashes. Sobrang effective siya. Kahit dun sa sobrang dry na lips ko, maganda to. Mahal na ito sa atin, $4.99 ba o $5.99 sa Watsons, yung gantong size, 25 grams. Hindi ako sigurado sa price, pero parang ganun yung range niya. Parang hindi ko matandaan, 26 or 29 Hong Kong dollars lang yung bili ko dito. So, nasa more or less 200 pesos lang yun. Pero syempre nga, imported, dadalhin pa dito, gano'n. Kaya siguro ganun siya kamahal. Ilalagay ko rin dito itong extra shirt ni Kavi, snacks at saka laruan. Ang dinala ko, actually, siya yung pumili. Ang gusto niya raw dalhin, itong mga Lego figures niya, tsaka itong Playmobil na figures niya. Kung may dala kayong bata, huwag niyo kakalimutan pagdala sila ng mga chicha or mga snacks, yung makakain nila sa eroplano. Kasi baka mainip sila. At saka kasi baka magturo sila dun sa mga pagkain doon, yung pinupush nung stewardess. Mahal kasi ng pagkain dun sa eroplano. Tapos na tayo sa mga gamit ni Kavi. Ang next naman na ilalagay ko rin dito, power bank, tsaka yung mga chargers namin. Nilagay ko na siya sa isang pouch para hindi makalat. Kung pupunta kayo ng Hong Kong, iba yung saksakan sa kanila, iba yung outlet. Kaya eto, nakuha ko to last year pa, binili ko doon. Pero kasi, sabi ni Bride dun sa hotel namin, pwede daw, parang universal daw yun, yung pinaka-plug niya. Kaso natatakot kasi ako, bumili pa rin ako. Lalo na ngayon yung tutuluyan namin, guest house lang, baka nga kailanganin ko talaga to. Power bank, sa mga hindi sigurado kung lalagay ba nila to sa carry-on nila, ilagay nyo po sa carry-on nyo kung manggagaling kayo ng Manila. Kasi papakuha pa to sa inyo kung ilalagay nyo siya sa check-in baggage. Yun kasi yung sabi sa amin na nag-Taiwan kami sa AirAsia. Kailangan yung mga power bank nasa carry-on lang siya, dala mo lang siya. Pero sa iba naman na nababasa ko, hindi daw to pwede sa carry-on. Pero yun nga, yung mga manggagaling sa Manila na Cebu Pacific at saka AirAsia, yun lang yung sigurado ko ha. Etong power bank sa carry-on siya. Dito ko din nilalagay itong makeup kit ko. Tsaka syempre yung pills ko nandito na rin. Ang dinala ko lang dito sa makeup kit ko, yung alam ko na magagamit ko talaga. Meron lang akong powder, 2 powder, isang blush on, 2 lip product, pang kilay, tsaka ano tawag dito? Pang mascara. Yung sigurado lang ako na magagamit ko talaga. Ay, may dala pala akong BB cream, yung BB Holy. Everyday BB cream kasi meron yung sunblock eh. Kaya yun yung pinili kong dalhin. Next, eto, toiletries namin. Hindi ko to lalagay dito, pero ilalagay namin to sa carry-on ni Bri. Ipapakita ko lang sa inyo para makapagbigay na rin ako ng tips. Kung magdadala kayo ng mga liquid, siguraduhin nyo na nasa maliit na lalagyan lang siya. Maximum of 100 ml per liquid yung pwede nyong dalhin. Katulad ng mga ganyan. Ayan. Kunwari, may dala kayong medyo malaking bote. Ang capacity ng bote na yon 200 ml. Pero ang laman niya, 50 ml na lang. Hindi pa rin po yun pwede. Dapat maliit na containers lang. Yun nga, yung may maximum of 100 ml na container. Ganun lang yun. Or yung mga travel sizes containers. Ganun lang po yung pwede. Kung magdadala din po kayo ng mga liquid, siguraduhin nyo po na nakalagay sa zip top na plastic o kaya yung mas kilala sa atin, ziplock. Yung dala naming mga shampoo sa sachet na lang, mas mainam po to na sa sachet lang yung gagamitin natin or yung dadalhin natin. Kasi kapag kagamit mo, itatapon mo na lang, 'di ba? Ayan siya. Para hindi mo iintindihin na maglilik siya, ganun. Pinakita ko lang sa inyo kasi maraming nagsasabi na hindi raw pwede any kind of liquid doon sa carry-on. Pwede siya basta hindi siya lalampas ng 100 ml tapos nakalagay siya sa zip top or ziplock na plastic. Yung mga bawal na dalhin sa carry-on, katulad ng plancha sa buhok or blower or plancha ng damit, ano pa ba, payong, yung mga aerosols, yung mga in-can na display, bawal po yun. Yung mga sharp objects, bawal yun. magdadala naman ng stroller, katulad namin magdadala kami ng stroller,
Pwede to hanggang doon sa bago kayo sumakay ng plane. Basta pag nag-check-in kayo, palagyan nyo lang siya ng sticker. Yung katulad ng nilalagay dito sa luggage. Tapos yun nga, bago kayo sumakay ng plane, kukuhain sa inyo to. Nung first time namin, inaantay namin to, pagbabari namin ng plane. Sobrang tagal namin doon na kami na lang yung naiwan. Yun pala, makukuha na namin to doon sa may carousel na. Kaso hindi siya kasama sa umiikot sa carousel. Nandun lang siya sa gilid. Kung may mga gusto pa kayong malaman guys, kung pwede ba yun sa carry-on or hindi, i-comment nyo lang sa baba. O kaya i-visit nyo yung mga website ng airlines na sasakyan nyo. Sigurado nandun naman lahat yun. Kung ano yung mga bawal tsaka pwede sa carry-on. That's all for today guys. Thank you for watching. Bye na! Sa ulitin!